topic natin sa podcast to is Adulting 101. Actually yun, parang gift namin kay B. Kasi nga si B kasi gusto talaga niyang maging parang sikat. So kami as her best friend, parang gusto namin siyang suportahan. Though the main reason why we why we had that podcast is kasi parang gusto naming i-record yung kwentuhan namin about life. And like, kumusta yung experience nyo dyan? Hindi naman po ba kayo na hindi po ba kayo parang dyan, nabubuli or somewhat? Buti na tanong mo. homesick? Gusto ko mag-open up eh. Sige po. Gusto ko magsumbong. Ako, pipiliin ko pa rin umalis. Pero hindi ganito katagal. Kasi yung alam mo, exciting din yun sa adulting. Yung pwede mo na explore yung world. Alam mo yun. Eh pag nasa Pilipinas ka, pwede ka naman lumayo sa Baguio ko, di ba? Nakatira, pwede naman ako mag-Manila or pwede naman Cebu, ganun. Get ready for an unfiltered and uncensored listening experience. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. And we are live. Hello. Sa episode na to, we have the group chat podcast in the show. Thank you so much for coming. Big fan talaga ako. Thank you. Yay. Thank Thank you you, so much. Nick. Okay, wow, nasa starstruck ako. Wait lang. Kami lang Kami to. din. Kasi, para lang sa context ng audience, sila, si A at saka si B ang isa sa mga hosts sa The Group Chat Podcast na available sa Facebook. Currently, wala si Mamsi ngayon. Sayang. But, may mga times pa. Mm. Okay, so before all of that, topic natin sa podcast to is Adulting 101. Magandang podcast to, magandang episode to, magandang topic to. Before all of that, pwede bang malaman kung paano nag-start yung The Group Chat Podcast? Kasi, kwento ko lang din, na-discover ko yung podcast nyo through Facebook. Ang unang napanood kong episode yung kwentong jeepney nyo, which is tawan-tawa ako nun kasi hindi ko alam kung dahil nakaka-relate ba ako. Tapos, basta mga ganun, nakakatawa yung podcast nila, nakakatawa yung content nila. Then, yung pinaka-latest na napanood ko is yung kwentong lutang nyo. Which is, yung nangyari nga, para lang din, spoiler alert, yung episode na yon nangyari, lutang yung mismong si Ma'am Sipo ata yun, no? Yung mismong may kausap niya, tapos kung kailan, hindi ko na-spoil. Basta, ang ganda ng episode na yun, tawan-tawa din ako nun. Pero spoiler alert din, si lutang talaga siya lagi. Talagang inano mo, porket wala siya dito, ha? Wala siya dito, so sang ano natin. So, okay lang. Joke lang. So, ayun po, paano nag-umpisa yung The Group Chat Podcast? Actually yun, parang gift namin kay B. Kasi nga si B kasi gusto talaga niyang maging parang sikat. So kami as her best friend, parang gusto namin siyang suportahan. Though the main reason why we why we had that podcast is kasi parang gusto naming i-record yung kwentuhan namin about life, kwentuhan namin about yung mga recent na nangyayari sa buhay namin. And gusto lang din naming balikan yung mga past na sobrang saya. So yun, parang one day si B nag-suggest siya na why don't we create a podcast para sa lahat ng kwentuhan natin.
So, kami naman, wala naman kaming ginagawa ng mga panahon na yun kasi that was post-pandemic, di ba? Last year lang naman, actually. Last year lang kami nag-start, March 1. Ganun. Mga ganon. Basta during last year, March lang kami nag-start. So, wala pa kayong masyadong ginagawa sa life. So, sabi namin, sige, go. And then, eventually, nag-e-enjoy naman na kami. So, kahit na wala nang kwenta yung mga ibang topic namin, sige, kwento lang kami. So, yun. Mm-mm. Pero yung kwento nyo naman, yung topic nyo is, nakaka-resonate sa audience, lalo na kapag nag enjoy kayo. Yun yung pinaka the best Mm-mm. time lalo na nung yung even though na audience kami, alam mo yung parang yung joke nyo po, parang nakakaintindi kami, parang kami yung kasama nyo sa grupo doon yung nangyayari sa mga kwento nyo. Kaya tuwan-tuwa din ako, kaya I don't know, na-fell in love talaga ako sa podcast nyo. Buti na lang din Wow. pumayag kayo. Thank you for Oo that. naman. Kasi isang purpose din naman namin yun para Mm. makarelate din sa amin yung mga tao, makashare kami ng mga experiences namin. Tapos somewhat, if ever na meron yung mga times na yung mga experiences nila na hindi nila alam yung gagawin. Tapos Mm. nagawa namin. Yun, baka din kami, makatulong ba sa kanila, ganon. So, paano yung process nyo? I mean, tatlo po ba kayo nag-work full-time or ito yung full-time nyo tong podcast? Paano po yung process? What do you mean? Like, kung full-time po ba kayo sa podcast na to or may mga day job kayo, then Ah, kung ganun, paano nyo nare-record or ano yung scheduling nyo, paano? Yung ganun. oo. Ako, nag-OFW ako dito sa Qatar. Tapos Mm. si A naman sa Thailand. Tapos, nagko-call center naman si C. So, Ooh. ang work niya is weekdays, gabi. So, ang lang namin, time na meet kami is every Sunday ng gabi. So, ngayon, kaya Ooh. naka-schedule din kami ngayong Sunday ng gabi. So, yun. Nag-iiba-iba lang yung time. Sometimes 8, minsan 12 midnight, ganun. So, pero every Sunday yun. Kaya, tapos ang recording namin Sunday, upload na nun is Friday. Ayun, para may 1 week time kami to edit Oh, okay. the Kasi podcast, yeah. yung current episode nyo is yung Kwentong Lutang. Napanood ko siya around Saturday. Hindi ko lang po na-catch talaga yung live yung episode. Kasi kahit anong hanap ko, hindi ko siya mahanap. Oo. So, hindi ko Hindi na-catch up siya. nagla-live. Kasi pag nag-live kami talagang parang masyado ata naming revelation. Kaya, joke lang. Pero mas maganda kasi yun, napupulido din namin. Parang, Mm-mm. alam mo naman, mas maganda yung outcome kapag medyo, At saka sobrang haba kasi namin mag-podcast. Sobrang haba namin mag-usap. Mga 2 hours, gano'n. So, kinakat namin siya, ginagawa namin at least 1 hour, gano'n. Or 30 minutes kung kaya, gano'n. Last week, we had the live, di ba? Mhm. Actually, yun, The live! You mean the yung live? Yeah. live. Okay. Last- Yeah, after the last last episode. Mhm. Last week nag-live kami. Sabi namin 1 hour lang para kasi syempre hindi pa kasi talaga namin gamay yung live na podcast. So, yun. Eventually na-enjoy na namin siya, and we face a lot of problems during the live podcast kasi nga first time namin, so hindi namin alam kung anong gagawin namin as tito and titas of Manila. Hindi talaga namin alam kung anong gagawin namin. So, for the first 30 minutes, ang talagang kinakapan naming dalawa ni B kung paano to kasi may problem, hindi namin alam kung may problem ba sa connection or may problem ba dun sa mga ginagamit naming gadgets. Kaya talagang hinanap namin ni B kung saan kami makakahanap ng talagang dire-diretso lang na conversation. And then eventually nag-work siya. And then, yun, nag-enjoy na kami kasi may mga sumasama mga kabatch namin. So, yun. Interactive na. Nag-interactive na siya. So, na-enjoy na. And yun,
Hindi na namin namalayan yung oras. Umabot kami ng mga 2 hours or 2 hours and a half. Ganun. Ooh. Ganun And hindi niya nahanap kasi nasa namin, personal na personal. Facebook. Yeah. Okay. Oo. But Personal. yung episode nyo po, saan nyo siya usually meron ba kayo sa YouTube or mainly Facebook lang? Actually, meron kaming YouTube, meron kaming Spotify, and Mm. meron kaming TikTok, and then Mm-mm. Facebook. So Oh, yun. wow. Yes. Okay. Mm. Pero mas marami pa yung interaction nyo sa Facebook? Or nandun talaga yung audience nyo? Or scattered or diverse din? Diverse, Oo, actually. diverse din. Diverse. Oh, wow. Maraming nagko-comment dun sa namin, sa YouTube videos namin. Kasi doon talaga kami nag-upload before. Mm. Parang yun muna yung kinoncentrate namin. Actually, nag-start kami sa Spotify. Spotify, yun talaga, podcast talaga, wala siyang video, talagang Mm. voice lang siya. And then eventually, napag-isip-isip namin na ipakita lang namin yung mukha namin. Makapal naman ang mukha namin. Baka ma-discover. Tsaka baka ma-discover. True. Charot lang. So yun, nag-start na kami sa YouTube na may videos na. And then, when we started yung YouTube with videos, dun din kami nag-start na mag-upload sa Facebook. And then sa TikTok namin, clips, yung mga funny moments, mga educational moments doon. Yung mga yung pinupunta namin. Educational, ang tatalino ng mga tita and tita from Manila. Huwag mo sabihin yan, baka mag-expect sila sa atin. Wala tayong may offer. Hindi, okay Charot lang. lang. Wala rin pala suma-offer sa akin. Nag-invest lang ako na guess na may na may sense. Ako lang po yung taong may microphone. Madaldal lang. yung po, paano nag-come up or sino nag-edit pala ng like per episode nyo? Kasi 'di ba po, for example, sa tatlong team, ikaw po, Mambi. Kasi usually po, kaya ko natanong, sa 3 co-hosts, usually siya po yung taga-organize nung topics, yung isa po taga-edit, yung isa taga-upload ng video. Pero like sa podcast niyo po, I mean, partnered po ba kayo in terms sa distribution din nung episodes or pag-i-edit? Sa editing, ako lang talaga. Ako lang. Charot. Thank And you. then pag ganito yung namin, ang contribution ng isa't isa. Kasi lahat kami nag-share every season. Pag start ng season, nag-share kami ng mga topics natin. 'Di ba pag every season meron kaming 12 topics. So bigayan kami, tiga-apat kami. Okay? Tapos kapag sa editing na ako na. Pero pag na-edit ko na, ang mag-upload sa Facebook si A. Tapos ako mag-upload sa Spotify at saka sa YouTube. Tapos kapag sa TikTok, mag-share lang kami kung sino yung makapag-screen record or makapagbigay ng clip doon, upload lang. Kung sino gusto mag-upload sa TikTok. Ganon. Oh wow. Yes. Pag sa Okay. title ng mga podcast, kami din. Share kami doon. Okay, at least po kahit pa paano na again na-mention ko kanina, nagre-resonate talaga sa audience yung the way na paano kayo mag-interact sa isa't isa. Like kapag pinapanood ko, parang ako po yung isa sa mga best friend niyo kasi natatawa din ako sa mga inside joke niyo eh. Maganda yun. Actually, that's a good feedback from you. Kasi nga, parang for how many months, parang iniisip namin, are we yung kumbaga yung nakaka-connect ba kami dun sa mga audience namin, which is Relatable. relatable ba kami, hearing from one of the listeners. I think that's a good one, di ba? Parang na-encourage kami to make it better. And Actually, that's one of my fear kapag nag-inside joke kami. Minsan pag nag-edit ako, sabi ko, sasama ko pa ba to? Pero kasi nakakatawa sama ko na rin. Kaya maganda na kahit pala inside joke, may nakaka-relate din pala. Nakaka-gets, may nakaka-gets din. Oo. Before tayo mag-move on sa main topic natin, which is Adulting 101, yung sa mga inside joke niya, usually may kasamang mga high school moments. Yung kayong tatlo po ba, since high school magbe-best friend or may iba pang
since elementary pa? Watch our season 1 episode. For information. Okay. Pero nakwento na namin yan. Pero Okay. since high school kami. Mm. Fourth year talaga. Kami ni A, elementary pa lang, mag-schoolmate na kami, pero hindi kami mag-friends. Tapos schoolmate na kami nung buong high school, pero naging magbe-best friends lang talaga kami nung fourth year na. Kasi actually parang hindi namin gusto yung isa't isa. Isa't isa. Oo, kasi parang Wait. magkakaiba kaming doon eh. Yung mga characteristics namin, mag-iba yung mga best friends namin before. Pero eventually, nung fourth year high school na kami, nag-click kami. Ayun, hindi na kami napaghiwalay. Paghiwalay. Oh, wow. 16 years na kaming magkakasama. Oh, wow. Nagtitiisan, ganyan. Okay, adulting 101 na. Ito yung isa sa mga inaabangan kong topic kasi I don't know po sa inyo pero I am 28 years old and hindi ko pa rin ramdam na adult na ako. Usually nung bata pa ako kapag tumitingin ako sa mga tito and tita ko na nasa ganitong edad na parang pagtanda ako bibili ako ng kotse. Pagtanda ako pwede ko na makakain yung mga gusto ko. Ngayon, 28 na ako, nandito na ako. Hindi ko talaga ramdam. Alam niyo yung parang bata akong ginagamay ko pa yung mga nangyayari sa buhay. Kayo po ba? Ano yung mga like perception ng mga bata or about kapag sinasabing mga adults? Actually naman kasi pag sinabi mo kasing adult, someone who has a lot of things that you want when you were still young, di ba? Ganun din naman yung naiisip ko before nung bata pa ako na at least sa edad na to dapat may ganito na ako, may bahay, may sasakyan, ganun. But as you age kasi iba-iba kasi yung yung ginugusto natin sa life. So parang ako hindi ko rin na-feel yung adulthood ko kasi parang na-stuck ako dun sa idea na may mas matanda sa akin na nilook up ko na feeling ko maaabot ko kung ano yung naaabot niya. So parang kumbaga syempre may naaabot ko yung mga ibang mga goals niya sa life. Then yung may naidadagdag siyang goal sa life. So parang hindi ko na-feel yung adulthood ko kasi hindi ko nga napupunan lahat yung mga goals ay yung mga achievements nung nilook up ko na tao. So yun. Ako naman, nung bata ko, excited akong tumanda. Kasi na-associate ko yung adulthood sa freedom. Kasi 'di ba, nung bata tayo parang sobrang stricto, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan, kung ano lang ibibigay sa'yo, yun lang yung... So excited ako ng adulthood kasi magagawa ko na yung gusto ko, mabibili ko na yung gusto ko. Totoo, nung parang sabihin na natin nung nag-work na tayo, totoo naman na sarili mo ng talagang buhay yung iisipin mo. Pero hindi gano'n kadali. Katulad nung iniisip ko nung bata ako. Alam mo yun, parang balik na lang ulit tayo sa bata. Parang, oo nga, may freedom nga dito, parang, pero grabe ang hirap. Pero hindi, nag-enjoy naman ako. Yun naman yung sa akin. Grabe ang stress sa life. Oo, parang gano'n na parang, hindi ganito yung, hindi ganito kadali. Like, nung iniisip mo nung bata ka. Parang totoo may freedom, pero magtatrabaho ka, pagtatrabahuan mo, daming stress na kasama, ganun. Paano naman po sa mga, for example, sa mga nasa college na papunta ng dito sa stage na to, ano yung mga bagay na hindi nyo ine-expect? Kasi nung college po ako, hindi ko ine-expect maliban sa tawag doon sa mga taxes. Kasi siguro hindi ako nakikinig nung college ako eh. Pero nung nalaman ko, nung makita ko yung mga binabawasan sa akin sa mga sweldo ko, like, saan ba na napupunta? Ba't ang laki ng bawas? Ano po yung mga unexpected yung moments nung college kayo na ngayon nyo lang nare-realize? Sabihin na, yung mga ganun, bills. Parang dati, parang etchos mo lang yung mga babayaran mo, yung mga parang responsibility. Parang naisip mo lang nung magulang mo yung nagbabayad. Parang hindi mo masyadong naiintindihan. Parang ganun. So, nung ikaw na yung nagbabayad, naiintindihan mo na parang na dapat mo unahin yun, na
na part na talaga siya ng buhay, wala ka nang magagawa. Ngayon, tapos, mas naintindihan mo dun yung totoong sinasabi nila na wants and needs. Kasi dati nung bata ka, alam mo na yun eh, pero hindi mo siya sinasabuhay. Pero nung nag-adult ka na, sinasabuhay mo na siya. Ayun. And like I said, hindi ganun kadali. Sa akin yun din, parehas kami, bills and responsibilities. Kasi syempre nung college tayo, parang kumbaga, yung parents natin, sinusuportahan pa rin tayo until the first year, after the first year after you graduate. Diba? Parang kumbaga, hindi ka parang maghanap ng trabaho kaagad. After mo makahanap ng trabaho, yan na. Bigla-bigla na lang dadating sa'yo yung mga responsibilities na hindi mo ina-expect na before, hindi mo naman binabayaran. Like you, for example, electric bill, water, di ba, yung mga city services, hindi mo naman binabayaran yun before. But once you started working, yung parents kasi natin, parang inuobliga tayo na mag-share dun sa responsibility in order for us to live, di ba? So yun lang naman yung nakakagulat na bagay pagdating ng adulthood na kailangan mo talagang i-share kung ano yung ginigain mo or yung ina-earn mo from your work, from your job, di ba? So na-mention niyo po yung obligation. Hindi ko naman sabihin like pupunta tayo sa controversy na yun. Pero yung controversy obligado ang anak na magbigay sa parents. I know it's a dividing issue pero for me gusto ko lang din marinig yung thoughts niyo about your parents holding you like responsible sa mga pabayarin, kayo yung ginagawa nilang what do you call this? Yung parang insurance. Insurance. Yeah, yung ganon. So, Retirement yeah, plan. retirement plan. Yung tamang term. So, for me, I think, kasi sa side ko po kasi, medyo I'm more like privileged enough na para hindi ako inoobligahan ng parents ko magganon. If magbibigay man ako, it's grateful for them na tuwan-tuwa sila kasi nagbibigay ako pero hindi nila ako parang inoobligahan. For you po, Sir A at Ma'am B, like paano niyo i-juggle kung na-experience niyo yung same responsibility and same obligation na yun? For me, actually, since I started working, ano na talaga ako, parang kumbaga I set my limits. Parang kumbaga sa sweldo ko na to, ang kailangan ko lang magastos dito. Actually, na-discuss ko natin sa podcast namin before. Like, for example, ang sahod ko is nasa 10,000 pesos. Ang gagastusin ko lang doon is 5,000. Kung ano ang aabutin ng 5,000, yun lang may i-share ko. Yung sa 5,000 na yun, kasama na yung allowance ko for the whole month and kung ano yung ibibigay ko sa bahay. Parang gano'n. Parang kasi syempre, as I always say sa podcast namin, at the end of the day, yung sarili mo lang tutulong sa'yo. So you shouldn't keep all what you got para meron ka, in case na may kailangan kang panggastusan, hindi mo kailangang humingi sa ibang tao. At least you have your own money. And hindi ka nagkukulang dun sa obligations and dun sa mga parents mo, di ba? At least you are still giving something, but you have to limit yourself. Learn to say no when it comes to monetary value. Pag mga gastos-gastos na hindi naman masyadong importante, hindi ko talaga ginagastusan. Hello, ako naman. Yeah. Masyado seryoso. Seryoso eh. Ako naman, personally, hindi naman ako kinausap ng mama ko kasi mama ko lang wala na. Na ito yung obligasyon mo dito sa bahay, ito yung bibigay mo, ganyan. Pero parang parang pagiging grateful ko din sa kanya, naming magkakapatid, nag-give back talaga kami sa kanya. So parang allowance namin sa kanya doon. So parang given na yun sa amin. Pero dun sa question mo talaga, gusto ko na actually i-break yun. Kaya siguro ngayon at my age, hindi pa rin ako nag-aanak kasi parang feeling ko, hindi ko pa talaga kaya. So gusto ko na i-break yun. Sa ngayon, yes, monthly pa rin ako nagbibigay sa kanila, pero hindi naman sa inuobliga. Pero alam mo yung given na kasi yun eh, na bibigyan mo ng allowance yung parents mo kasi gusto mo. Ganon. Ang say ko doon, hanggat siguro kaya natin na i-break na yung ganong
nasa culture natin, no? Parang ang hirap kasi nakakatakot sabihin sa kanila na, hindi maganda. Pero totoo naman kasi, 'di ba? Imbis na parang para sa sarili mo na lang, imbis na nakakapag-invest ka, magbibigay ka pa sa kanila. Pero sa akin, uy, hindi masama yung loob ko, baka nanonood yung magulang ko. Hindi masama yung loob ko. Masaya ako magbigay, masayang-masaya. Pero yung mga oobligahin mo talaga yung anak mo, parang i-break na natin yung cycle na yun. Yun yung Oo. take ko. Ang Well, ganda that's, kasi kasi I mean, we both kahit papaano naman, we all agree na kung magbibigay man, I mean, para bukal sa puso, hindi siya yung like obligated talaga, unlike other people na alam mo yun, para sinasabihan talaga ng parents na, uy, kailangan mo bayaran to kahit hindi naman talaga, or ginagawa talaga nilang life insurance yung mga anak nila, even at the young age, na sinasali nila sa mga ano no, sa mga contest, sa mga ganun. At least kahit papaano, we have the courage na i-break siya sa cycle na yon. Kasi hirap naman talaga ng buhay, hindi naman pwede lahat i-obliga sa anak. Mm. and hindi Oo, naman lahat pangarap. ng anak kayang punan yung mga obligasyon na yan. Kasi syempre sa family nyo, hindi lang naman ikaw ang kailangan na gumastos dun eh. Parang kumbaga, kung only child ka, syempre, no choice, di ba? Parang kumbaga, ikaw lang talaga ang asahan ng parents mo. Pero pag, ano kasi, pag kunyari may mga kapatid ka, dapat, kumbaga, fair share, kumbaga. Um, Mm. Equity, kumbaga. Mhm. Kung ikaw yung pinakamataas na sahod, syempre mas mataas yung share mo. Pero at least they should share something from their salaries din, di ba? So hindi naman masyadong mahirap yung ganun na natulong sa pamilya mo. Pero syempre there are some days na kahit mapapaisip ka din na kung hindi ako nagbibigay ng ganito, dapat may ganito na akong mga bagay. Gaya nga yung sabi ni B kanina, nakapag-invest ka na or kaya may mga properties ka ng mga gusto mong bilhin before, di ba? Pero no, parang kumbaga, hindi naman tayo nagsisisi or kaya nalulungkot kasi tumutulong tayo sa pamilya natin. Kasi na-build naman sa ating mga Pilipino yun na parang uh, pag nagkaroon tayo ng trabaho, tutulong tayo whether hihingi man sila or hindi. Tutulong tayo, di ba? Magbibigay tayo sa pamilya natin. Do you think yun yung isa sa mga, hindi ko sana sabihin yung word, pero toxic na part sa culture natin? I know it's kind of harsh na sabihin toxic, but if you look at it at the wider scope, para bang kapag kailangan mag-work yung anak after college para makapunan yung mga kailangan sa bahay, tapos ito na yung nag-uumpisa na mangingi yung mga magulang na, nak, meron ka siyang 5K, yung parang ganun, that sort of thing. Sige. Sige mo na. Totoo, ang hirap niyang sagutin. Pero, ano kasi, case to case din kasi to eh. Alam mo Mm. yun? Masyado siyang malawak na i-discuss. Pero, para lang masagot, general na sagot ko talaga is yes. Well, for me, yes. Case to case nga talaga to. Depende din naman sa sa situation niyo ng family niyo. I mean, kung yung family niyo naman is yung hirap na hirap talaga. So, parang Tulungan. kumbaga, you won't take it as toxic culture. Kasi nga, ano siya parang kailangan mo talagang magtrabaho para matulungan yung pamilya mo. Kasi syempre, kung iisipin man natin yung mga nasalaylayan ng lipunan sa Pilipinas, talagang mahirap ang buhay nila, di ba? So, once na nagkaroon ng trabaho yung anak nila, yun na yung ano nila yung parang yung nasa mindset nila na ito na yung tutulong sa akin, kailangan tumulong sa akin. Ganun. Ang mali lang kasi din sa ginagawa ng mga nandun sa laylayan is once na may nag-work dun sa pamilya nila, magi-stop na yung parents na mag-work. 'Di ba? Hindi na nila i-continue yung pag-work nila dahil may inaasahan silang tao na magpupunan na ng mga gasusin. Which is, for me, magiging toxic lang yung culture na yun kung ganun nga na alam mo yun, yung pinaako mo na lahat ng responsibilidad sa isang tao na hindi mo na siya tinulungan. Dun lang siya papasok na toxic for me.
May nabasa akong article na or story nung kinento nung isang lalaki na kasi 'di ba sa Pilipinas uso yung extended family kung saan nakatira yung tito, tita mo, lola, lola. May article ako nabasa na ang nangyayari, siya yung bubuhay sa extended family up to the tito and tita. Na once na nagkaroon daw siya ng mental breakdown kasi nga parang wala nang natitira para sa kanya. Siya ngayon, siya pa yung nagiging masama. Um, with that being said, ano kaya yung magandang gawin or approach kapag halimbawa nasa limit ka na talaga na hindi mo na talaga kayang magbigay at it's time na mag-focus ka na sa sarili mo. Ano kaya magandang approach para doon? Gaya nga ng sabi ko kanina, you have to learn to say no, di ba? Kasi as long as you are saying yes to the people na dumedepende sa'yo, hindi sila titigil. Di ba? Pag marunong ka nang magsabi ng no or marunong ka nang mag-limit sa sarili mo, doon na yung time na marirealize nila na, oo nga, parang hindi na masyadong maganda na nakadepende lang tayo sa isang tao. Tapos wala na silang buhay, di ba? Kasi each and everyone naman, kailangan talaga nating mabuhay ng mag-isa eh. I mean, kailangan nating punan yung sarili natin. Hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao kasi nga, hindi naman sa lahat ng oras, meron yung tao na yun. So I yun, you have to agree. learn to say no. Sorry. Yeah. Yeah, I agree. First step is learn to say no. Yun talaga. Kasi in that way, dun talaga, tinutulungan mo din sila eh. In that way, na parang sabi nga nila, you need to teach them how to fish. Don't just give them the fish. Alam mo yon. So, yun yung way mo ng pagtulong sa kanila. Mas ano yun, mas helpful actually yun. Ipaintindi mo, maging open ka din sa nararamdaman mo. Wag mong, pamilya mo yan eh. Pag pamilya naman eh, okay naman yung sabihin eh. Kahit na, alam mo, mahirap minsan, hindi naman ganun kadali. Pero, i-open mo sa kanila kung saan ka nahirapan. Sabihin mo sa kanila na magtulungan tayo, ganyan. Ganon. Tsaka kung ano lang yung kaya mo, yun lang ibigay mo. Yes. Yun. Kasi nga, yung katulad nung nabasa mo ng article na, nung naubos na siya, saan siya kumuha? Wala siyang pinagkuhanan. Sabi ni kanina, sarili mo lang din yung makakatulong sa'yo. So, lagi kang magtira para sa sarili mo. Yun. Wow. I think napakaganda nung mga advice niyo. Thank you for that. yung first time yung sumabak sa corporate world or sa work world, ano yung pinaka first experience nyo at your first job? Kasi I think magandang ma-explain din sa mga, lalo na sa mga college student ngayon, na once na yung ma-experience mo yung first work experience mo, hindi siya ganun ka wonderful kung iisipin mo nung college. Kasi naalala ko nung college ako, kapag sinasabi ko, kapag nagtatrabaho ako, makakapag-ipon ako, makakabili ako ng mga gusto kong gawin. Parang nung ma-fulfill yung gusto ko nung bata ako. Sa inyo po, paano yung experience nyo nun? Yung first job nyo? First job ko is sa bank. Tapos, kasi yun yung inline dun sa course na kinuha ko, financial management. So, nung nasa bank na ako, ang una kong na-realize is hindi ito akma sa personality ko. Kasi sobrang boring. Yun talaga. Sobrang na-bored talaga ako na una, sa lahat na i-consider mo talaga yung gusto mong gawin. Yun talaga yung una mo i-consider. So, na-shock talaga ako nun. So, hindi ako nagtagal, umalis din ako. Though, masaya ako dun sa nakukuha ko. Money-wise, yung salary-wise, okay ako, masaya ako kasi, may pera na ako, nakakawa na ako ng monthly. Pero yung talagang everyday na gagawin mo, dun talaga ako na problema. So, yun ang una mo i-consider ko. Ano talaga yung magpapasaya sa'yo, yun yung gawin mo. Yun. Tapos, hindi ako agad nagkaroon ng work after nun eh. Kasi talaga na-shook talaga ako na, ito na pala yung gagawin ko for the rest of my life. Parang Kailangan ko lang yung trabaho. Oo. At saka yung environment nga na parang, yung mga tao din kasi doon, alam nyo naman na yun, hindi naman
alam niyo naman na sa bangko, hindi naman nagchichika-chika, wala namang ano, 'di ba, masyadong formal. So, hindi talaga Ay, 'yun para sa akin, oo. Pero nung sa second job ko naman medyo nag-enjoy ako kasi may interaction ako sa madaming tao, gano'n, gano'n. So, 'yun talaga, kailangan mong humanap ng trabaho na akma sa personality mo. mhm. Hindi mo lang dapat i-consider kung ano yung sasahurin mo. I agree with that. Though sa akin kasi ang first job ko is English tutor ng mga Chinese. So, um, I took that job kasi nga easy money siya before. Kasi sobrang in demand ang English teacher before, di ba? So, parang sa akin, hindi ko masyadong na-feel ang stress when it comes sa trabaho. Pero mas na-stress ako sa sahod kasi ang sahod noon ang sahod sa tutorial depende kung ilang oras ka magtuturo. So, kung hindi ka na-book ng mga students, hindi ka rin sasahod. So, parang kumbaga, doon ako nag-struggle talaga na sa hindi sapat yung sinasahod ko before. Kaya doon na din ako nag-start na mag-work dito sa industry na tinapos ko dito sa hotel and restaurant management. Yung nag-start ako dun sa ganung job, at first, hindi siya masyadong stressful kasi ang manager ko before is si C. Siya yung first manager ko talaga. Though, after niya, kasi parang ilang months ko lang siya naging manager. Parang 2 or 3 months ko lang siya naging manager. Then after niya maging manager, ako yung sumunod sa kanya. So the stress that she was handling that time, ako ang sumalo lahat nun. Though hindi masyadong stressful sa akin kasi madali lang naman kausap yung mga Koreans. Kasi ang hinahandle ko nun is Korean restaurants, bars, and villas. And yun, hindi siya masyadong stressful sa akin kasi ang ginagawa ko lang talaga, more on paperworks. So, hindi rin talaga siya masyadong connected dun sa inaral kong hotel and restaurant management. Kasi pag mag-aaral ka naman talaga sa HRM, mostly sa housekeeping, sa cookery, hindi rin naman masyadong inaral yung accounting doon yung management ng lahat-lahat. So parang kumbaga ang pinaka-stressful sa akin dun sa pinaka-first job ko dito sa industry na to is yung paano ko i-handle yung business and yung tao. May mga times po ba na lalo na sa first time yung nasa working world, yung parang culture shock like sinabi ni Ma'am B kanina, na parang na-culture shock siya kasi hindi ugma yung personality niya sa mga tao na sa paligid niya. May mga story po ba kayo na parang yung may nangyari na alam mo yung parang nakaka-culture shock talaga na magbabago talaga pananaw mo? Sa akin, nung nandito na ako sa corporate world dito sa Thailand. Kasi dito sa Thailand, ibang-iba talaga yung work culture nila dito compared sa Philippines. Sa atin kasi sa Philippines, mostly ang mga tao doon talagang magtrabaho hanggang mamatay. Dito sa Thailand, hindi sila ganoon. Pag time mo pumasok, time mo pumasok. Pag time mo umuwi, uuwi talaga sila. So parang ikaw as a manager or kaya as a worker na lang, sabihin mo na lang na hindi ka local dito sa Thailand. Hindi mo aasahan yung ganun eh. So parang kumbaga aasa ka sa kanila, natutulungan ka pa rin nila after work, pero hindi. Parang ikaw na lang yung kusa na gagawa ng mga work na naiwan nila. Kasi kailangan, parang sa culture kasi natin mga Pilipino, kailangan nating tapusin lahat ng trabaho natin within the day, di ba? Hindi naman sa inuobliga tayo ng mga company dyan sa Philippines na kailangan nating tapusin lahat ng mga trabaho natin within the day. Pero parang yun na kasi yung nakalakihan natin na hindi kumpleto yung araw pag hindi mo natapos lahat ng mga task mo. Sa akin personally, ganun yung parang feeling ko. So parang nung first time kong pumunta dito sa Thailand at mag-work dito sa Thailand, talagang na-culture shock ako kasi nga ina-expect ko yung mga ka-work ko alam mo yung magtutulungan kaming tapusin lahat. Pero hindi sila ganun dito. Parang talagang work is work, life is life sa kanila talaga. Hindi nila pinag-combine yung mga yun. Ako naman sa experience ko, same sa Philippines at saka dito sa Qatar. Merong hindi lang dapat magaling ka
sa ginagawa mo, sa work mo. Kahit na sobrang ikaw na yung pinakamagaling, hindi ka mag-excel hangga't hindi ka namumulitika. Do'n naman ako na ano, kasi parang ako 'pag gusto ko 'pag nagwo-work ako, hindi naman ako pabibo, pero gusto ko maayos yung work ko, gagawin ko yung dapat kong gawin, gano'n. Pero minsan napapaisip ako na bakit, compared naman sa taong ito, parang mas maayos naman ako magtrabaho. Ta's na-realize ko na, mas close kasi 'to sa ano, yung gano'n. Parang na-shock ako na hindi ko in-expect yun. Siyempre nung college ka ang sasabihin sa'yo na, "Oh, dapat magtrabaho ka maayos para ma-promote ka, para So, nung nandoon ka na sa real world, yun na, parang totoo yung pamumuliti ka sa sa corporate world, Oh, wow. unfortunately. Kaya alam mo nung lately ko lang talaga yun na-realize na sobrang-sobra. Dati parang ano ka lang, di naman siguro totoo, gano'n. Siguro may kulang pa sa'kin, gano'n. Pero nung na-realize ko na, ay totoo nga talaga na hindi porket ginagawa mo na yung best mo, mapo-promote ka. Ta's yung mga hindi naman gumagawa ng best, sorry, ka-close lang ni ganito, sip-sip lang kay ganyan. So yun, simula nun parang ano na ako, ano ba yung term nun? Yung ginagawa ko lang yung ha? Sip-sip Hindi ka na. yung hindi. Actually, charot lang. Gusto ko nga, eh. Hindi, ano na ako, yung bare minimum, gano'n na ako kumilos ngayon. Hindi ko na masyadong ginagaling. Though, hindi ko naman sinasabi na yung mga siguro nasa experience ko lang sa mga company ko lang na gano'n. Yun lang. Ah, Experience ko lang po. you mentioned po na si Sir A is nasa Thailand, si Ma'am B is nasa Qatar. Gusto ko lang po tanungin, kamusta po kayo diyan? Like, kamusta yung experience niyo diyan? Hindi naman po ba kayo inaano? Hindi po ba kayo parang ano diyan, nabubully or somewhat Buti na na tanong mo. homesick? Gusto ko nga mag-open up, eh. Sige po. Gusto ko magsumbong. Baka Hindi, siyempre yung sa unang mga years, oo, talagang abusuhin ka yung experience ko ha, kasi mhm, ang alam nila sa mga Filipino talagang Hardworking. hardworking kaya talagang aabusuhin ka. Pero kapag pag alam mo na yung mga galawan nila, nakaka-adapt ka naman na, gano'n. So ngayon, nambubuli na din ako, 'di charot. Hindi na ako nagpapa-bully, kamusta gano'n. naman po yung experience niyo diyan sa Qatar? Like yung daily ano niyo, day to day na ginagawa niyo? Kasi I mean, I imagine na sobrang hirap niyan lalo medyo malayo ka sa family mo. Kasi personally po parang hindi ko kaya yung gano'n, malayo Mm. sa asawa ko. Maho-homesick ako. Hmm. Ano kasi 6 years na ako dito. So, at Mhm, ang ano ko na, sanay na ako gano'n, sanay na. At saka yung work ko ngayon is hindi na gano'n kabigat compared dati. Kaya ngayon na tinanong mo ako, masabi ko na, "I'm okay, I'm good." that's And good. pero Happy. gusto ko pa din happy. Pero siyempre gusto ko pa din na sana makauwi, for good, 'di ba? Pero ngayon okay naman. Umuwi pa po ba kayo dito sa Pilipinas or 6 straight years kayo nandiyan na walang uwi-uwi? Last year umuwi kami ni A, pero hindi Oh, sabay. Nauna siya July ta's ako December, gano'n. This year oh, sana uwi din kami, okey. Ikaw Hopefully. ikaw po hopefully. Sir A, like kumusta ka po diyan ngayon sa Thailand? Well, ako, okay naman ako, masaya ako. Yung going back sa question mo kanina, hindi ako na-bully dito kasi I think dahil sa personality ko, masyadong yung personality ko, malakas. Ano Bully, bang, siya ano yung bang bully. right term Siya doon? yung Ah, bully. Hindi ako bully. Hindi ako, aggressive? pero ano kasi, Strong personality. Ayun, strong personality. masyadong strong yung personality ko para mabully, kumbaga. Kasi parang kailangan mo talagang i-front na matapang ka na hindi ka magpapatalo sa kanila, kumbaga. Kaya parang hindi ko na-experience yung bullying when it comes to work dito sa abroad. That's good. And daily life ko, okay lang, boring. Boring kasi nasa isla ako, actually, nasa island ako. So parang kumbaga, yung daily life is parang routine na siya. Um, magwo-work, tapos uwi ng bahay, Magtatampisaw. tulog, magtatampisaw sa dagat. Ganun lang andito.
Relaxing siya. At actually, ang buhay dito sa island, laid back lifestyle. Sir A, gusto ko tong tanongin sa mga nag-work lalo na dyan sa Thailand. Hindi po ba kayo naboboard sa view? I mean, maganda yung view pero yung tipong araw-araw mo bang nakikita, hindi mo ba parang naboboring? Well, actually, thank you for asking that. Ano, nakaka-board. Nakaka-board siya. Oh, To wow. be honest, yeah. Ako pa man din yung tao na mabilis ako maboring. Back in the Philippines, nasa Baguio kasi yung pinaka first base ko. And then nung nag-open yung boss ko sa Pampanga, talaga akong present ako yung sarili ko na gusto ko pumunta ng Pampanga. So, nilipat na ako ng Pampanga. After 2 years, na-boring na naman ako sa Pampanga. Pumunta na ako dito sa Thailand. Yun na yung time. And then, 2 years lang din ako nagstay dun sa company kasi na-boring na naman ako sa company. Eto, magti 3 years na ako dito. Medyo mahirap maghanap ng trabaho. So, kahit naboboard ka, hindi mo kailangan mong tiisin. Nakaka-boring. Actually, hindi lang naman yun, I think, hindi lang naman yun dito hindi lang naman dahil nakatira ka sa island. Pero, kumbaga, pag nakikita mo kasi yung bagay ng paulit-ulit, maboboard ka talaga. Kaya parang lately, ang naiisip ko parang gusto ko magpalit ng career. Like, yung, kanyari, financial advisor, or kaya yung mga ibang bagay pa na kailangan mong mag-travel para iba-ibang bagay, iba-ibang lugar yung nakikita mo araw-araw. Ayaw niyo po mag-vlog? Kung halimbawa gusto niyo mag-travel araw-araw, I mean magandang prospect ng ano yun, ng career. Mag-vlog. Parang kulang pa yung yung kapal ng mukha ko gaya nung kay B. Kasi si B nagba-vlog na siya. Oh, wow. Nagba-vlog Yes. siya. Meron siyang sariling channel, to be honest. Ako, hindi ko kasi alam kung paano ko mag-start. And hindi ko din alam kung ano yung mga topics na kailangan kong i-discuss. Kasi ako personally, naboboring ako sa buhay ko. Kaya hindi ko rin alam kung ano yung share ko. Baka maboring din yung mga ko. In terms naman po sa love life, hindi po ba kayo hirap dyan? Or meron dito sa Pilipinas? Ano ba yung situation? Love life, let's Ano not yun? discuss Sabi niya. Let's not discuss love life. Parang ang alam ko, adulting 101 to eh. Hindi, wala akong love life. I'm single for 3 years. More than 3 years na. Probably because I'm not looking for one. And wala rin namang tao dito sa isa. Ako lang pala ang nandito. Ikaw po, Ma'am B. Happy naman kasi din kasama ko yung fiancé ko dito. Oh, wow. Ayan. That's great. Kasama. Kumusta naman po kayo dyan? Ayun, every other day mag-away, gano'n. Charot. Hindi. Okay kami. Masaya naman. Let's talk about naman po sa finances. Like, especially to balance finances. Like, na-mention naman natin earlier is yung syempre magbibigay ka portion sa family mo if may ex ka talaga. But in terms of your personal day-to-day na life, paano nyo po nababalance yung pang-food nyo araw-araw and yung mga leisure time nyo? Or may parang, kasi po, ako kasi personally, if gusto ko mag-leisure, mag-travel, nagpo-purposely nag-iiwan po talaga ako ng side para hindi ko talaga siya galawin. Then the rest, yun na yung like gagamitin ko. Pero sabihin po nating ipon like for medical expenses. Yun po yung ginagawa ko, sinusubukan ko kasi ang hirap. Pero ang hirap i-balance. So sa inyo po, like paano nyo po binabalance yung finances nyo? Nung mga una, syempre mahirap kasi parang kinakapa mo pa kung magkano yung nagagastos mo monthly para sa food, monthly para sa rent, ganyan. Pero ngayon, okay naman na kasi parang alam ko na kung magkano i-a-allot ko for the food, for yun katulad nung sinabi mo na if meron akong gusto, meron akong tinatabi naman. Parang, for example, meron akong, sakto na yung budget ko for the food, for the rent, for the transportation, for the savings, and dun sa pinapadala mo, remittance mo. So, sakto na yan. Saan ka kukuha?
'Di ba? So dun, babawas ako konti sa food, kukurot ako konti kasi may gusto akong bilhin, may gusto akong gawin, gano'n. Dun naman ako. And kami kasi ni A ngayon, meron kaming nag-invest kami lately lang, last year lang sa Siomai King. So, Hmm. hopefully kumita na rin kami dun para kahit papaano dun na kami kukuha ng mga pang-travel Utang. natin, 'di ba? So yun, hindi pa ano pa ba yung other investment namin? Sa ngayon wala pa masyado, more on savings pa, gano'n. Savings para dun sa dini-dream namin na business na sana 'pag nag-for good na kami sa Pilipinas. Kumusta naman po Pero ngayon, yung sa Siomai King niyo? Sorry to cut you off, pero gusto ko lang po kumusta yung niyo, yung sa Siomai King niyo po? Like, operating na siya, saan po siya naka-locate? kasi online franchise yung kinuha namin. Okay po. Online franchise. So, kung interested kayo, PM niyo kami saan. PM nyo kami sa, Go. sa group chat. Oo, PM niyo kami. Pero kami, operating na yung online franchise namin. So, link lang yun. Meron kami mga shop links kasi hindi lang naman siya Siomai King, madami pa yun. So, meron kaming socials naman about sa namin, online franchise. Yun. Sa akin naman, when it comes to managing my finances, gaya nga nung sabi ko kanina, talagang nililimit ko yung sarili ko. Parang kumbaga, as much as possible, makakapag-save ako ng 50% ng sinasahod ko monthly dun sa doon, yun nga, makasave ako ng 50% nung sinasahod ko monthly. So parang kumbaga dun sa other 50%, dun ko na ipapasok lahat ng mga gusto kong bilhin. And most of the time, hindi ko nagagastos lahat yun. Kasi dito sa work namin, meron kaming service charge. So parang kumbaga yung service charge na yun na yung pumupunan dun sa mga daily expenses ko. And hindi naman ako masyadong magastos dito sa Thailand. Kasi ang rule dito sa Thailand, once na nagwo-work ka sa hotel, kailangan nilang mag-provide ng 2 meal sa iyo at saka yung accommodation mo. So parang kumbaga, menos na yun sa mga gagastusin ko every month. Malaking tipid na rin yun. To be honest, kasi may mga ibang may mga ibang workers dito ng mga foreigners. Ang rental fee nila umabot ng 6,000 to 12,000 baht. So that's around 12 to 20,000 pesos. Malaking bagay na 'yun kung ipapadala mo sa Pilipinas, 'di ba? So ako since nung nagwo-work ako, talagang ganoon na yung mindset ko na dapat 50% lang talaga ng sinasahod ko ang magagastos ko every month. Whether may gusto man akong bilhin or wala, kailangan nandun lang siya within the 50%. Para kumbaga this month hindi ko pa kayang bilhin yung gusto kong bilhin, hindi ko siya bibilhin. Bibilin ko siya hangga't maipon ko yung amount. Pambili. Or kung meron din namang gaya ngayon, nauuso naman na kasi yung Shopee Pay or Lazada Pay. So minsan pag kunyari gusto kong bumili ng gadget, yun ang ginagamit ko. Kasi parang mapuputol siya every month. Pasok siya dun sa budget ko na every month. Paano naman po, like for example, gusto ko lang din marinig yung opinion niyo about this, about the young people na kakapasok lang sa work life, na yung term na YOLO, na mag-spend sila ng pera nila para for vacation, kasi nga YOLO naman you only live once. So gusto ko lang po marinig ano yung thoughts niyo doon, like acceptable ba siya, that sort of thing. Sa akin personally, you only live once. Sa akin hindi siya nag-work. Kasi we are living every day. I mean, you only die once. So kailangan mong enjoy yung life mo, not in spending money. You have to make yourself happy. Making yourself happy hindi lang naman sa paggagastos ng pera, di ba? You can do some leisure things without spending a lot of money. Actually, na-discuss namin dito dun sa isang podcast namin about money management. There are a lot of things that you can make yourself happy, di ba? Kailangan mo lang maging creative how to make yourself happy. And
I think hindi rin naman masama na mag-travel ka as long as you want or as much as you want, as long as uh, pasok sa budget mo. Hindi yung umuutang ka para lang makapagbakasyon or makapaggala ka, 'di ba? Kasi parang personally, ayoko talaga yung taong umuutang. I mean, hindi ko kasi ugali. So parang di ko rin gustong makahalubilo masyado yung mga ganong tao. Kaya as much as possible, ang mindset ko talaga lagi, kung kaya mo, gawin mo. Kung kaya ng budget mo, gawin mo. Pero pag hindi kaya ng budget mo, wag mong ipipili. Kasi we can still be happy without doing those spending a lot of money. Ako, alam mo, undecided ako. Kasi parang, kung babalikan ko yung age ko na 20 to 25, ganyan. Alam mo, parang gusto ko talagang sana ni-spend ko yung money ko na, mag-travel. Hindi sa material, kasi hindi naman yun yung nagpapasaya sa akin eh. Pero sa iba kasi, material yung nagpapasaya sa kanila, di ba? Kasi nung dumating na ako sa age na to, parang ang iniisip ko na lang is more sa investment, more sa ganito, ganyan. So, parang nasa sa'yo kasi yan eh, kung kailan mo gustong i-enjoy. Alam mo yun, hindi mo naman alam kung mabubuhay ka pa for sa susunod na ano. So, enjoyin mo na ngayon. Nasa sa'yo yan. Yun na lang masasabi ko, nasa sa'yo yan. Kasi, um, pag katulad nung sinabi ni A na parang marami pa namang bagay na magpapasaya sa'yo without spending money. Pero kasi yung mga gusto kasi natin kailangan mag-spend talaga ng money like traveling, like yung mga material things na magpapasaya sa atin. So yun na lang, maging responsible na lang siguro tayo na kung hindi mo naman talaga kayang bayaran yun, wag mo na lang i-purchase or wag ka na lang munang mag-travel, mag-ipon ka na lang muna. Pero kung gusto mo na talaga siyang gawin, gawin mo na. And yun lang masasabi ko kasi hindi mo naman alam yung buhay eh. Pag But ko yung buhay, oo, pag nilulukbak ko kasi na yung 21, 25, parang marami akong chance to travel, pero medyo nilimit ko yung sarili ko. Ngayon na parang iniisip ko na more investment, ganyan. Hindi ko na tuloy na priority yung mga gusto ko, ganyan. Yun lang yung medyo, basta wag ka lang darating sa point na magre-regret ka kasi hindi mo ginawa yung bagay na magpapasaya sa'yo. Yun lang. Also, gusto ko lang din po i-share na meron po akong mga mga kuya and tito nasa abroad, and minsan naiinis ako sa mga friends nila kasi syempre once na narinig nila or nalaman nila na nasa abroad ka, ay pwede na akong manghiram dito or maganda na buhay nila. Gusto ko lang po sana i-debunk yan, lalo na po nasa Thailand po si Sir A, tsaka si Ma'am B naman is nasa Qatar. Paano naman po, let's break yung notion na dahil sa abroad ka marami akong pera or may pera akong manghutang. Paano nyo i-approach yung mga ganong kung hindi man friends, relatives, kasi mas marami sa relatives yan eh, na syempre nasa abroad ka na, ay marami ng pera to, pwede to mangutang. Paano po yung ganong situation? Ngayon po, ina-announce ko na wala po akong pera. Nag-announce. Hindi, lang naman eh, totoo naman na privilege kami dito kasi nga yung totoo yung sinasahod namin compared diyan, mas mataas naman dito. Pero pare-pareho lang naman po tayo na na mga may binabayaran, may mga pinaggagastusan, gano'n. So, pero syempre kapag may extra ka, share mo naman. Kasi nabigyan ka naman ng blessing, 'di ba? So share mo. Pero katulad ng mga diniscuss natin kanina, learn to say no. Gano'n. Hindi laging mag-ye-yes ka, gano'n. Yun lang. At saka, yun, wala po talagang yun. Joke lang, baka magkatotoo. Hindi, yun, pare-paras lang po tayo dito na nagtatrabaho at may binabayaran, gano'n. Kung meron naman po, magbibigay naman kami. totoo. That's true. Ako personally, wala naman ako na-experience na yung mga kamag-anak na umuutang, gano'n. Mostly mga kapatid.
Well, pag kapatid mo kasi hindi ka makakapagsabi ng no, di ba? Kasi nga, alam mo naman na syempre iba naman yung pagmamahal natin pagdating sa mga kadugo talaga natin. Unlike sa mga kamag-anak lang natin, di ba kayang-kaya natin magsabi ng hindi, wala akong ganito. Ganito. So ako, pagdating sa mga kaibigan, mga kamag-anak, ang nangyayari sa akin, may interest. Pag umutang ka, may Talino. interest. Ano lang naman kasi yun, parang kumbaga, you are giving them the responsibility na magbayad sa iyo. Kasi syempre, alam naman natin yung culture sa Philippines, diba? Na may mga ibang tao talagang umuutang. Tapos, utang kalimot na sila. Hindi na talaga sila magbabayad. So, ako binabalance ko yung mga taong pinapautang ko ng walang interest. May mga tao din ako mga pinapautang na may interest para alam nila pala na magbayad on time. And yung gaya nga din sabi ni B kanina, pare-parehas lang naman tayo na nagtatrabaho and may binabayaran. And kung sa tingin niyo ay mataas yung sinasahod namin sa ibang bansa, parang almost the same lang naman. Kasi yung cost of living mataas din. Hindi naman yung cost of living namin ito is yung cost of living sa Philippines. So parang balance lang. Parang kumbaga medyo privilege kami. Pero hindi naman yung super na yaman na talaga namin pag nag-ibang bansa. And I think Meron lang ako kay Ann. Sige po. Sige. Ay, sige. Sige. Ang tawag dito, nung mga first years ko dito, na actually na-experience ko yun, yung mga bigla na lang, hey, kamusta, Bebs? Mga ganun. Tapos bigla maghihirap. Ang ano ko naman dati, ang ginagawa ko is, kapag kunwari, hiram sila, kunwari 500, gano'n. Iniisip ko na mindset ko na, bigay ko na to, bayaran man niya o hindi, parang nasa sa kanya na yun. Parang may ganun din ako naging mindset na, kung kaya magpautang ka, kung hindi mo lalagyan ng interest, yung ipapautang mo, parang yung kaya mong mawala sa'yo. Kasi yun nga, may mga irresponsible na mga nangungutang, hindi na nagbabayad, ganun. So minsan kapag magpapahiram ako, ito lang yung kaya kong ipahiram sa'yo. Kasi yan, okay lang sa akin kung hindi mo nabayaran. Parang give ko na lang sa'yo. Ganun. And I think magandang opportunity rin isabihin na like na-mention ni A kanina na hindi porket na mataas yung sahod same yung standard of living dito sa Philippines. Kasi yun ata yung pinaka misnomer na Conception. kapag nasa, for example, nasa Qatar ka, dahil mataas yung sahod mo, hindi na nila iniisip yung mas mataas din yung cost of living, mas mahal din yung mga gastos doon. Even sa Thailand, like kapag may mga nag-work sa mga resort, nasa resort lang naman yan. No, it doesn't. May binabayaran din akong monthly or may kailangan din ako pang gastusan. Medyo mataas din. Kasi kung i-compare natin ilalagay natin yung situation natin na mataas ngayong sahod ko sa Pilipinas, pero pagpunta ko naman sa Pilipinas, ibang-iba talaga yung gastusin, iba-iba yung transportation natin, that sort of thing. Pero honestly speaking, yung cost of living sa Philippines mas mataas na kaysa dito sa Thailand. Oh, wow. Mas mataas. Nung nag-start ako dito sa Thailand na mag-work, 4 years before ako umuwi ng Philippines. So parang kumbaga yung cost of living na iniwan ko or yung nakagisnan ko is na ibang-iba na nung umuwi ako last year. So parang nagulat ako kasi parang syempre kami mga OFW, nagbabudget kami kung magkano lang gagastusin namin for this vacation. Kasi syempre iniipon lang din naman namin yung pera di ba? Nung umuwi ako, hindi ko ina-expect na mag-exceed ako ng konti dun sa budget na inalat ko para dun sa vacation. Kasi yung cost of living sa Philippines talagang ang mahal, ang taas. Nagulat ako talaga. Share ko lang din po, parang same din yung reaction yun yung sa ate ko na nasa Malaysia. Nandun na kasi sila nag-reside ng asawa niya. Nung first month or 2 months niya sa Malaysia, nagulat siya kasi yung mga bilihin doon, hindi na mura, pero alam niyo marami na mabibili. Let's say for 1,000 pesos, para mapupuno mo na daw po yung 2 shopping cart. Unlike dito sa Pilipinas, nung umuwi siya nung around October, that time frame, nagulat siya kasi
yung 1,000 pa lang, hindi pa nakakalahati yung shopping cart. Baka basket nga lang yun eh. Yun nga po, baka nga basket lang eh. Grabe. Ayun. Ganun kamahal sa Pilipinas actually. Dito sa Thailand, hindi siya masyado. Probably because yung pricing kasi iba din na kasi yung pricing dito eh. Parang kumbaga for example, yung itlog dyan sa Pilipinas, isang itlog dyan sa Pilipinas is parang 8 pesos isa. Dito Opo. sa Thailand. Merong 8.5, may 9 pesos, may 10 pesos, Oo. iba-iba. Dito sa Thailand kasi parang standard na parang Mm. kumbaga sa isang egg na to, parang 5 pesos lang siya. Diyan po, Ma'am B, kamusta yung like cost of living dyan and standard of living, mga ganun? Alam mo, sa grocery, wala naman akong ano dito. Parang okay lang siya, yung grocery. Ang medyo mataas dito kasi yung rent. Parang yung nire-rent ko ngayon is room lang talaga siya. Tapos, common yung CR, common yung kitchen, ganyan. Pero, mataas na. Kung dyan sa Pilipinas, may nakaka-condo ka na, parang gano'n. Yun yung mataas dito. Pero yung sa transportation, sa groceries, parang okay naman siya. Kaya na-shock din ako nung umuwi ako diyan nung December. Alam mo ba, kwento ko lang, punta ko ng 7-Eleven, bumili lang naman ako ng Coke lang naman. So parang ang ni-ready ko na pera is 100. Alam mo 200 plus parang tissue tsaka Coke. Tas sinisingil ako 200 pesos. Shock na shock talaga ako. Parang ayokong bayaran. Pwede bang ibalik ko na lang? Sa store na lang ako bibili. Kasi 100 lang yung prepare ko nun. Yun lang. Na-shock din ako dun sa sa Philippines. Ganun. Kasi dito, compared sa groceries, parang okay dito. Kasi mura. Tapos dito kasi yung mga bulk yung mga binibenta, di ba? Tapos sa Philippines, tingi-tingi. Mas Tingi-tingi. mahal pag, compared pag dito. Yun. Kaya na-appreciate ko yung SNR, yung mga talagang bulk buying na Mm. Yun natin yung pinaka misconception din na once na, alimbawa, mas mahal ang bulk kaysa sa tingi-tingi. I mean, kapag sinasabi sa akin ng mga kamag-anak ko, ba't bumili ka yan, ang dami niyan, hindi naman natin mauubos kagad yan. Sa isip-isip ko, di ba para mas makakamura pa tayo in the long run? Well, to be honest, totoo. Pag bulk kasi ang bibilin mo, mas mura talaga siya. And depende mo rin naman yun sa bibilin mo. Siyempre, hindi ka bibili ng mga goods na mabilis masira. Huwag mong bibili ng bulk yun. Pero pag yung mga, for example, laundry, detergents, tissue, cereals, yung mga gano'n, mabilis lang naman makonsume yun eh. Diba? So parang kumbaga, depende mo din kung ano yung mga bibilin mo ng bulk. May gusto lang po ako itanong, sana na hindi nyo i-take this as a wrong way. Kasi tinanong ko po to sa kuya ko. I'll try to tinanong ko po kasi to sa kuya ko at saka sa ate ko na if may chance na hindi ka aalis ng Pilipinas, would you take it? Ang sagot kasi nung ate ko, yung ate ko, sabi niya, aalis pa rin daw siya kasi gusto niyang mag-travel at saka ayaw niya talaga sa Pilipinas. Hindi daw niya ma-explain kung bakit ayaw niya magstay sa Pilipinas or mag-reside sa Pilipinas. Pero mas pipiliin pa daw niyang umalis talaga ng ibang bansa. Sa kuya ko naman, 50-50 siya kasi other than nandito naman talaga din yung buong family namin, gusto rin niya talagang ma-experience yung ibang world naman other than the Philippines, ibang culture naman. So, yung sa inyo po, kasi hindi ko pa ito natatanong na sa maraming tao eh. Kung may choices po kayong magstay sa Pilipinas or umalis, anong pipiliin niyo po sa dalawa? If may opportunity. Ako, pipiliin ko pa rin umalis, pero hindi ganito katagal. Kasi yung alam mo, exciting din yun sa adulting. Yung pwede mo na explore yung world, alam mo yun. Pag nasa Pilipinas ka, pwede ka naman lumayo sa Baguio ko, 'di ba? Nakatira pa din naman ako mag-Manila or pwede naman Cebu, ganun. Pero katulad nung experience ng kuya mo na yung para to experience the other culture, para ganun. Talagang new world, ganun. Medyo na-excite din kasi ako sa ganung yung ganun na
mas marami kang matututunan, mas makikilala mo yung sarili mo. Actually, mas nakilala ko din yung sarili ko dito na tapos yung talagang mag-isa ka. Though, ano siya, malungkot, mawalay sa family, 'di ba? Maano sa kanila. Kaya nga sabi ko, yes, aalis pa rin ako, pero hindi gano'n katagal. Siguro mga ano lang, 5 years. Kasi 6 years na ako. Ayoko na. Pero yung 5 years na yun, parang ang dami mo talagang matututunan. Feeling ko kapag nagstay ako sa Philippines, hindi ko matututunan yung mga natutunan ko dito. Oh, wow. Ayan. At hindi ko makikilala yung other side of eto. Kung hindi ko man nakilala or hindi man lalabas yung ganitong side ng sarili ko. Gano'n. Yung growth, yung basta ang dami experiences, mga gano'n. Okay, so while we Sorry. wait for Sir A, gusto ko lang din po i-share bago i-share ni Sir A yung answers niya. Paano naman po, like for example, like katulad ko, may balak kami ng wife kong umalis sa ibang bansa. Pero ako po kasi yung nasa isip ko, maliban sa mahirap mawala sa family, yung I don't know, yung parang the part na nakaka-scary kasi hindi ko alam yung mangyayari. Siguro doon ako natatakot na the unknown, kasi siguro hindi ko siya ma-push through. Like, paano naman sa experience nyo na haharapin nyo yung the unknown? Sorry. Alam Sorry. Share po. alam mo yun yung nakaka-excite sa buhay. Alam mo yun yung nagbibigay ng mas para sa'kin mas, mas exciting yung buhay kapag gagawin mo yung hindi mo alam. Mas marami ka pang madi-discover, mas marami ka pang hindi i-aano mo yung sarili mo, kasi kapag nandiyan ka lang, limited yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Unlike Mm. you will explore the world, you will explore new world, new things na mas mo yung sarili mo na hanggang saan ba ako? 'Di ba? Kaya ko ba 'tong i-take yung challenge na 'to? Kaya ko bang harapin 'tong mga 'to? Yung mga gano'n. Kaya kung ako sa'yo, ano nga sabi nila, when you're scared to jump, that's when you jump. Sabi nila, 'di ba? So, yun. That is true. That's my Like, advice. kasi hindi ko po ma-explain, pero iba pa rin talaga yung marinig sa ibang tao na pinagdadaanan the same thing. So, while we wait for Sir A, paano naman for example yung picking the right job or the right country? Kasi 'di ba parang nagkahalo yung dalawa na may magandang job pero yung country hindi ganun kaano. So wait, nandito na si Sir A. Before you answer that, Ma'am B, balik Okay. po tayo doon sa question ni kay Sir A na ano yung like ano yun? No, na-metal block ako. Paano yung May opportunity may ka, kung may opportunity ka opportunity ka na na hindi umalis. hindi umalis sa Pilipinas and For me, mas pipiliin ko pa rin umalis sa Pilipinas. Not not because I don't want to live in the Philippines, but because I don't want the situation of the Philippines. Na hindi na siya, parang kasi pag lumabas ka na sa Pilipinas, once na umalis ka na sa Pilipinas, iba na yung yung standard of living mo, iba na yung way of living mo. And then pag bumalik ka sa Pilipinas and then someone will offer you a good opportunity there, parang hindi mo na kakayanin yung way of living ng Philippines. Hindi ko naman sinasabing pangit yung way of living ng Philippines, pero parang hindi ko na kayang bumalik dun sa dating gawain ko. I mean, yung dating pamumuhay ko. So parang para sa akin, kung may opportunity man na bumalik ako sa Pilipinas at magstay ako dyan or umalis ako sa Pilipinas, mas pipiliin kong umalis ng Pilipinas. Kasi nga, gaya din nung sinabi ni B kanina, I want to explore myself. I want to explore the world. I want to know my limits. I want to know what are the things that I can do and I cannot do. Kasi pag nandiyan ka lang sa Pilipinas, comfort zone na kasi natin yan 'di ba? So pag nandiyan ka, there are some challenges that you will face, but those challenges are not enough to own yourself, to know yourself.
So parang you have to go out of the box or go out of your comfort zone para malaman mo talaga kung kaya mo ba talagang mabuhay na hindi ka nakadepende sa pamumuhay na meron ka before. So yeah, for me, I would choose to move to another country and dun mamuhay. And lagi ko naman sinasabi din kay Labito na uh, hindi ko nakikita yung sarili ko na babalik ng Pilipinas. To Oh, live there, wow. like, to live there for like hanggang mamatay. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko talaga. I, parang gusto ko talagang magpalipat-lipat sa mundo. Kumaga, nomad. Hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Oh, wow. That's, that's beautiful. Sir, natanong ko kay B kanina. Kasi kami po ng wife ko, like, nag-iisip pa kami kung aalis kami. I mean, may plano talaga kaming umalis. But the thing is, yung ako personally, alam mo yung parang may takot ako sa the unknown. Like, there's kasi ako po yung tipong tao kapag hindi ko alam yung haharapin ko, parang dun ako natatakot kasi mas gusto kong planado, parang planchado yung plano ko sa the next 5-10 years ko. Ano po kaya yung magiging selfish na po ako, mahingi lang ako ng advice. Ano po kaya yung advice niyo para sa akin na gusto kong umalis ng bansa with my wife to explore the world para may opportunity mag-migrate or mag-start ng new world, pero may takot na i-push through ko siya kasi yun nga dahil sa the unknown. For me, ang masasabi ko lang, do not limit yourself. Kasi pag nililimit mo yung sarili mo, hindi mo talaga ma-explore yung sarili mo. Pag yung takot na sinasabi mo, eventually, ma-overcome mo naman na siya once na nandun ka na sa situation. Kasi sa umpisa lang naman talaga yung takot. Once na lumabas ka na dun sa yun nga, yung sinasabi ko kanina, sa comfort zone mo, malalaman mo na hindi pala siya nakakatakot. Nakaka-excite. Mas nakaka-excite siya kasi hindi mo talaga alam kung ano yung mangyayari. And dun mo talaga matitest yung sarili mo kung kaya mo ba talagang i-handle yung mga ganong situation without depending sa ibang tao, di ba? Kasi feeling ko kaya ka natatakot kasi parang kumbaga nakadepende ka na sa family mo. So parang iniisip mo na once na umalis ka sa Philippines, wala na yung family mo na susuporta sa iyo once na parang kumbaga nalugmok ka sa buhay. Pero kasi once na lumabas ka na sa Philippines, doon mo talaga matitest yung sarili mo na mas matatag pa pala ako, na mas marami pa pala akong kayang gawin dahil umalis ako doon sa comfort zone ko. So yun, for me, don't limit yourself and always look forward to the future na wala naman talagang may alam kung ano yung future. Kasi hindi talaga natin malalaman kung wala tayong action. Diba? Wow. I mean, thank you for that advice. I will take it kasi pag-usapan namin ng wife ko kasi may plans po kasi talaga kaming umalis. The thing is yung thought na paano yung career ko kasi I've always wanted to be a podcaster, pero sa isip-isip ko pwede naman ako mag-podcast sa ibang bansa eh. Hindi lang may internet naman sila eh. Siguro That's the thing is siguro at the back of my mind yung the unknown things, like may mga bagay na hindi ko makontrol, parang doon ako natatakot sa mga bagay na hindi ko makontrol. So, actually, sorry to cut sige you. Actually, for you, ano ka nga anong tawag dito? Swerte ka kasi you have your wife na susuporta sa'yo along the way. Ako kasi, lumipat ako sa ibang bansa on my own. Ako lang talaga mag-isa. Si B, at first, andun yung mama niya. And Then sister. eventually nag-for good na yung mama niya sa Philippines. So parang kumbaga, same na kami ng situation ngayon, na kami na lang. Pero dumating naman yung fiancé niya. So parang kumbaga, swerte ka pa rin kasi mag-uumpisa ka na may kasama. Oh, wow. So, yung natanong ko kay B kanina is
if magde-decide or may mga tao na still nagde-decide if mas pipiliin nila yung job or yung bansa. Kasi 'di ba sa for example, gusto mong umalis sa Pilipinas, doon papasok kung anong trabaho mo or kung anong bansa. Kasi minsan kasi hindi magkakatugma yung pasok yung career mo tsaka yung country. So Yeah. sa experience nyo, paano ibabalance or paano siya i-operate kumbaga? Kung ganun. Ako muna. Okay, ako Sige. muna. Well, actually for me, ang masasabi ko lang doon is at first, wag mong titignan kung ano yung career mo. Kasi hindi mo na sa ano kasi ang kailangan nating isipin na pag umalis tayo sa Philippines, hindi tayo same ng level natin sa Philippines. Parang ako, sa Philippines, general manager ako ng Korean businesses. When I started working here in Thailand, ang position ko is food and beverage coordinator, which is napakalayo dun sa position ko sa Philippines. So para sa akin, huwag mong iisipin yung career mo kaagad. Ang isipin mo kaagad is yung um, kung paano ka mabubuhay dun sa bansa na yun. So parang kumbaga, kung yung bansa na yun, tingin mo maganda ang healthcare, maganda ang way of living nila, then i-continue mo. Kasi eventually maaabot mo din naman yung position or yung career na gusto mong abutin sa ibang bansa. So wag mo munang titignan yung career mo, ang tignan mo is yung way of living ng bansa. Ako same din. Mas i-consider mo kung ano yung country na yung culture ng country, kung saan ka mas madaling maka-adapt, gano'n. Kung may choice ka, kunwari for example, pinagpili ka between Canada or sa Middle East, ganyan. So mas feel ko mas makaka-adapt ka sa Canada, 'di ba? At saka yung ano nila do'n, yun katulad ng yung mga benefits na puwede mong makuha, 'di ba? Sa Canada meron kang chance to have a resident permit, right? Correct? Mhm. Unlike dito sa ano, sa Middle East, hindi. Ano lang yun, parang yung work permit lang, gano'n, hindi ka puwedeng maging resident dito. So, yun, tapos ang daming restrictions kapag Middle East. Alam mo naman kasi Muslim Mm. country. So, kaya mo bang mag-adapt sa way of life nila, gano'n. Yun, mas i-consider mo yun compared sa career kasi ang career, alam mo mapag-aaralan yan. At maaabot mo naman. Maaabot mo din, hard work lang, gano'n. True. Kung sa umpisa hindi mo trip yung career na or yung job na makukuha mo, gano'n. Kapag naka-adapt ka na, makuha mo din yan. So before we end this beautiful episode, gusto ko lang End po na! itanong. Joke lang. So before we end this beautiful episode, para ano po yung mga advice na maibibigay niyo sa mga like sa uh, future adults out there na pag-graduate pa lang sa college, hindi alam kung ano yung na-expect nila sa buhay nila or di pa nila alam kung ano talaga gusto nilang gawin sa buhay, kung aalis pa sila sa Pilipinas or hindi. Anong advice na maibibigay niyo po sa kanila na nasa stage pa sila na hindi pa nila alam yung gagawin? Take the leap of faith. Wah. Ano na? Eh, Charot. Hindi, ano yun? Totoo, kung nagsa-struggle ka ngayon, it's okay. Kami, mga 30 plus, hello, mga 30 plus, nagsa-struggle pa rin kami actually. Meron pa rin kaming mga gustong gawin na hindi pa nagagawa. Nahihirapan pa rin kami, gano'n. Hindi pa gano'n ka-stable yung buhay namin. What more pa dun sa mga magsisimula pa lang. Kaya unang-una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na it's okay kung nahihirapan kayo. Second, ano lang, take a risk. Totoo yan. Kasi katulad ng mga advices namin sa'yo kanina, hindi mo nga malalaman kung hindi ka magta-try ng mga bagay-bagay, gano'n. Pangatlo, ano ba? Siguro ano lang 'to, hindi para lang ano,
para lang sa mental health, para lang alam mo yung kung hindi man stable yung mga bagay-bagay sa mundo, at least ikaw stable. Alam mo yan, love yourself along the way of adulting. Ayan. Sa akin naman, number one is don't limit yourself. Gaya nga nung lagi kong sinasabi kanina. Pag nililimit kasi natin yung sarili natin, hindi natin malalaman kung hanggang saan tayo aabutin ng buhay natin, ng pangarap natin, di ba? So as long as may will ka, i-pursue mo kung anong mga gusto mo i-pursue sa buhay. Second is manalig ka. I mean, hindi manalig ka sa Diyos at manalig ka sa sarili mo, 'di ba? Kasi hindi mo rin naman maaabot yung mga pangarap mo kung wala kang tiwala sa sarili mo. Lagi mong dapat iisipin na kaya mo lahat ng bagay para magagawa mo. Kasi pag mindset mo na yun na hindi ko kaya yan, hindi mo na talaga magagawa. Hindi mo na talaga gagawin kasi hindi mo na nga kaya kasi yun na yung iniisip mo. Pangatlo is wag mong ilugmok yung sarili mo sa kalungkutan pag nasa problema ka man or whatever. Lagpasan mo. Anuin mo yung sarili mo. Alawin mo yung sarili mo. There are a lot of things that we should do para hindi ka malugmok sa kalungkutan. Kasi sa adulthood talaga, dito na papasok talaga lahat ng problema. Hindi lang problema sa buhay mo, problema rin sa pamilya, problema sa lahat ng bagay. 'Di ba? So pag hindi maganda yung mental health mo, hindi mo kakayanin. Kaya kailangan yung gaya nga ng sabi ni Bea kanina, kailangan mong mahalin yung sarili mo. At kailangan mong alamin kung ano yung mga bagay na magpapasaya sa iyo para sa mga oras na hindi ka okay, kaya mong baguhin yung mood mo or yung pag-iisip. So yun for me. Don't limit yourself, manalig ka sa sarili mo, and magandang mental health. Wow. Wow. Before ko na talaga ito tapusin, gusto ko lang po tanongin sa isa't isa, sa inyo is, happy pa kayo dyan? Like, happy kayo personally, mentally, spiritually? Are you happy? Kasi sinusubukan ko pong gawin to sa sa podcast dahil medyo bata pa to. Nag-iisip ako ng magandang segment paano i-end. Siguro maganda i-end. Happy ba kayo? Well, that depends on your definition of happiness. For me, I would say I'm happy. Kasi ang definition ko kasi ng happiness is I can do whatever I want and I am free to do whatever I want. Kasi for me, as long as nagagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin, I'm happy. And as long as wala rin naman akong naaapahang ibang tao, I'm happy. So personally, I would say I am happy. Wala nga lang akong love life, pero happy ako. Ayun naman eh. Ako naman, Nick, I choose to be happy. Wow. That's beautiful. Saan po nila kayo makikita? Saan po nila makikita yung The Group Chat Podcast? Makikita niyo po kaming lahat sa YouTube. Sa Spotify, sa Facebook, and sa TikTok. Lahat po yon is The Group Chat with ABC. Dire-diretso lang po yun. The Group Chat with ABC. And then, yes po. And then, nag-upload po kami every Friday sa Facebook namin. Actually, hindi naman pala. Nag-upload kami every Friday sa YouTube namin. Sa YouTube. Yun talaga kasi yung every Friday. Pero, depende kasi sa sa schedule ko kung nakakapag-upload sa my Facebook. Pero, every week, I see to it na may ina-upload kami sa Facebook namin. The Group Chat Podcast with ABC. Yes. Dahil, Ano yan? Every Friday, 7 p.m. YouTube and Spotify. wow. That's true. Dahil last year or last 2 years yung po ba to ginagawa or last year? Last year. Last year. So, ano pa ba yung mga ina-expect ng mga viewers nyo po in the coming years sa The Group Chat Podcast? Ano yung mga ina-expect, yung kailangan namin i-expect
Kasi po ako, audience talaga ako, fan talaga ako. So, ano Wow, po thank yung you. ano, So, what what do we expect from the group chat podcast? Alam mo, sobrang dami pang nakapending na topic. Ang daming pwedeng pag-usapan sa mundo. Kaya ang dami pa naming pwedeng i-share na thoughts and ideas sa inyo. And then we are also looking forward to na magkaroon ng marami pang guests na katulad mo din. Actually, hindi nasabi ni A kanina na meron na kaming na guest before na na through Facebook din kami nakilala. Na guest din namin siya. And his name is Nico. Oh, Tapos ang wow. next namin is Nick. Okay, so baka ang next na is si kinakabahan Nick. kami sa susunod na mag-guest sa amin kasi laging nag-end sa ICK eh. So parang Oo. kinakabahan kami kung sino yung next namin. Ayun. So yun, looking forward kami na makipag-collaborate pa with other podcasters, ganyan. Makapag-guest, syempre, at makahanap ng mga guest din namin, gano'n. Mas kami, gusto nga namin magkaroon ng community sana, na alam mo yun, Ba't pa sana? interactive na talagang ha? Bakit sana? Siyempre, parang pa-humble lang eh. Hindi, yun talaga yung pinaka-purpose na namin ngayon. Yung magkaroon ng share of thoughts, ganyan. Wow. Kaya yun lagi namin sinasabi sa end ng podcast namin na talagang ina-encourage namin yung mga listeners namin to share their thoughts. Kasi nga syempre, hindi rin naman masyadong interactive pag kami lang yung nagsushare ng thoughts. Kasi syempre, hindi naman kami perfect. I mean, we have the experiences and we have different way of handling the experiences. So, gusto din namin malaman kung paano mag-handle yung mga listeners namin, ng mga experiences na meron kami. And gusto din namin matuto sa kanila. So, ang i-expect nyo sa podcast namin is more on tawa pa. More on tawa pa. Yes. More on Let's go. sharing talaga ng Yes. thoughts. Yes. Kasi nga, gusto talaga namin yung yung happy vibes lang talaga tayo sa Mm-mm. And again, thank you so much for coming to the podcast, and for the audience listening. Please subscribe to the Group Chat podcast. Like sobrang nakakatawa sila. Hindi ko ma-explain to words kung gaano ako natutuwa sa podcast nila at saka nila Sir A, tsaka Sir B, at saka ni Ma'am C. Again, thank you so much for coming. Thank it's you, our pleasure. It's our Nick. pleasure. Yes. Hindi Thank pala you. nasabi ni Nick. Mag-ano din siya sa amin. Yes din siya sa Mag-guest amin. din siya sa amin. Yes. Yes. Mag-guest din siya Ang sa amin. Makikita niyo po siya sa amin soon. Yes. 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 Na-excite po ako makitawanan sa inyo. Kasi pansin ko, Yeah. kasi po as an audience, alam niyo po yung hindi mapigilan, gusto ko rin mag-share ng thoughts. Kaya siguro yung iba nagko-comment. Pero ako more on, parang gusto ko sumama sa kanila. Parang gusto ko tumawa sa mga biruan nila. Soon. Nice. Oo, sige. Next, schedule natin. I-schedule natin. Ayun, thank you, Nick. Thank you so Maraming much. Thank you for trusting us, ha. Mm-mm. No. I mean, thank you po talaga. So, with that being said, peace out, people. Bye na ba? Bye.